Sobrang nakaka-bless itong araw na ito at gusto kong i-share sa inyo ito. Although nung nakaraang linggo, nagkasakit nga pala sila ate at bunso, pero to God be the glory at nandito na naman kami. Hindi muna ako mag-upload na sa pagluluto ha, dahil gusto kong i-share to sa inyo. Ngayong araw nga pala ay naimbitahan tayo para umattend sa isang conference. Papunta nga pala kami sa Hamamatsu Shizuoka. Medyo malayo to sa lugar namin, pero wala sa layo yon, lalo na't kung tungkol at para sa Lord naman yon. At sa wakas nakarating din kami. At ito pa nga ang nakakatawa, akala namin ni Daddy ay isa itong malaking cross yung nakikita nyo. Kaya naman vinidyohan ko talaga agad, pero nung nilapitan na namin, hindi pala. At naandito nga pala kami sa live church. Grabe, itong church na to sobrang laki talaga. Hindi mo aakalain na itong church, buong church na to ay ibinigay sa kanila ng Lord. Grabe talaga ang Lord. Kung magtitiwala lang talaga tayo sa Lord ng buong puso, walang posible na kaya niya talagang ibigay ang lahat. Alam niyo ba itong church na to ay 46 years na daw sila. Grabe. At etong nakikita niyong may bilog, yan ay sa kanila rin. Isa lang naman itong bridge na dinadaanan ng mga maraming sasakyan. Kung hindi man ako nagkakamali, itong mga yate ay sa kanila rin. Kung pa man naririnig yung mga testimony nila, pero kitang-kita mo na paano nila nakuha to. Siguro ang dami nilang struggle na pinagdaanan talaga. Bago talaga ito nakuha nila. Siyempre, naandun din yung tulong-tulong din ang bawat miyembro nito. Pag-pray, sa pag-arrange, at lalo-lalo na yung tiwala nila sa pastor nila. Higit sa lahat, yung tiwala nila sa Lord. Nakakatuwa lang talaga sa pagpunta namin dito, hindi lang kami na-bless, kundi nakaka-motivation din ito na sana magkaroon din kami ng ganitong church. At eto na nga, naandito na nga tayo sa loob. At eto na nga yung mga kasama natin. Alam nyo ba, ang lalayo din ng mga pinanggalingan nila. Merong taga Miyaken, taga Aichiken, at taga Gifu. Grabe, di ba? Basta kay Lord, walang malayo. Ay, grabe. Puro grabe na lang yung naririnig niyo sa akin. Kasi sobrang nabe-bless talaga ako dito. Itong nakikita niyong cafeteria, sa kanila rin ito. At bago kami pumunta sa service, ay pinakain muna nila kami. At yung mga nagsiserve ng mga pagkain dito at nagluluto, hindi lang yun yung ministry nila. Alam naman natin, ang mga Japanese ay very polite talaga. At grabe din sila mag-assist, pero yung pagsiserve nila para sa Lord ay grabe din. Kaya naisip ko kung lahat ng mga Japanese ay ganito, tapos kilala nila lahat si Lord, siguro doble-doble yung pagka-polite nila. Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? At pagkatapos nga namin kumain ay naandito na nga pala kami sa loob. Hindi ko na nga na-videohan yung umpisa dahil na-overwhelmed na talaga ako. At nabibless din ako sa mga Japanese na matatanda na naandito. Tinataas nila yung mga kamay nila at nag-worship talaga sila sa Lord. Dun sa katabi namin, sa likod din, akala ko mga engka lang yung mga gusto nila. O siya, ipaparinig ko muna sa inyo ha. Siya bago magtapos, meron muna akong isi-share sa inyo. Dito sa Psalms chapter 150 verse 6. Sabi dito, "Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord." Malinaw na sinasabi dito na let everything,
everything. Ibig sabihin, lahat ng may hininga ay dapat magpuri sa Diyos. Oo, ikaw kapatid, walang exempted, kasama ka doon. Hanggat humihinga ka pa, mapabata man yan o matanda, hanggat may pagkakataon ka pang magpasalamat, magtiwala at sumamba sa Kanya. Kahit pagod, malungkot man o may pagsubok, basta may hininga, may dahilan para magpuri sa Kanya. At parang sinasabi ng Diyos dito sa dulo, anak, ginawa kita para magpuri. Dito matatapos ang lahat sa pagpupuri.